Anak ni Bangag. May storya. Budol din. Anyway, bago natin pag-usapan yan, dito muna tayo sa intro. Okay, ayos! Alright, back to Pinoy Lens. Kamusta po kayo dyan mga kababayan ko, mga parts, mga Pilipino, mga OFW, no? At speaking of OFW, I wanna say hi to you po. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan mga OFW. No? At lagi po kayong mag-iingat. Long time no hear at no message sa inyong lahat. Kamusta po sa ating mga kakilala dyan sa Hong Kong, Japan, sa Taiwan, at sa Middle East, at syempre po sa Europe, no? At kayo po ay mag-iingat dyan palagi. And I know. Bad news sa ating bansang Pilipinas, but just continue praying in that way. Baka kako magbago naman ang takbo ng ating mga kababayan sa Pilipinas. Okay? Already, ingat po kayo dyan. At again, Starbucks. Para kayo ay makapag-treat naman sa sarili nyo. Alright, at meron naman pong storya dito, no? At ito pong si Sandro Boy, no? At talagang, in-interview siya, I guess, 2 weeks ago regarding about yung storya na sinabi niya sa Malacanang na itong hinayupak na to ay gumawa na naman ng storya. Alam mo, Sandro, no? Kung mapapanood mo to, which is, hindi. Ay, sana ipakita mo, i-prove mo. Diba? Para naman malaman ng mga tao na totoo si Sam. Kasi ang mga addict, sinungaling yan. Kaya alam naman natin na ikaw ay pinagbibintang addict. Ayaw mo nga magpa-hair follicle test eh. So, syempre, automatic ang mga tao ngayon, iniisip na addict ka rin. Kaya kung ako sa'yo, pa-follicle test ka muna. Anyway, speaking of that, ito nga po si Sandro ay nagpa-interview. Yung 4 na bopol, ayan, di ba? Itong mga nayupak na to na talagang tuwan-tuwa. Alam mo kung bakit? Kasi itong 4 na bukok na to ay mga anti-Duterte yan. Gigil na gigil sila. Ilan yata rito, isa yata rito, minura pa si Sara Duterte, no? Mga walang respeto mga hayop na to, eh, no? Pero what can we do? No, that's how the money goes in the Philippines right now. If you have the money, sirain mo yung pangalan, boom, there you go. I'm not saying na sila ay mukhang pera, which is mukha talaga. But the thing is, ganun talaga, bias tong mga to. Siyempre, kukuha sila ng mga tao na pwedeng makasira sa Duterte. Wala. Kailan ba sila nagkaroon ng guest na neutral? Wala. Show me. I-inbox nyo sa akin, okay? But, yung nga sabi ko sa inyo, ito ay dito nagpunta at nag-show. Itong talaga pinagputiesta nila si Sandro Boy, no? Ang meron daw mansyon sa Thailand. At I wonder kung gano'ng kalaki, no? Pag sana nga po ay pakita mo naman, Sandro, di ba? Pera naman ang bayan yun, eh, di ba? Share mo naman ang video mo, TikTok mo na lang, di ba? Okay? Anyway, ganun po talaga at wala po tayong magagawa at corrupt, eh, di ba? At kung matatandaan nyo sa Ilocos, yung kanyang mga flood control doon ay talagang pakasama. And ayaw pa rin tanggapin ng mga tao dahil sila po ay, para sa kanila ay sila ang the best. No? At lalo na po yung mga pro-BBM, yung mga loyalista tanga, at yung mga troll ng bayad ni Lisa at ng mga kung sino-sino, no? At syempre po, no? Ang kaing sukang dilawan. But the thing is, ang nakakuha sang pansin sa akin dito ay si ito, no? Tingnan niyo nga to, ito yan. Di ba? Itong si pambansang Tatar na si Lamas, si Ronald Lamas na walang ibang sinabi kundi puro kalokohan lang, puro kasinungalingan, propaganda. I guess nag-training siya sa bundok, no? Para paano gumawa ng storya at siraan ng isang tao. Wala naman siya nagpapakitang. Alam mo pag nagpo-political analyze itong si Lamas, parang nilalamas mo lang yung pagmumukha niya. It's really parang, ito ba ang sura niya? Oh, nakaganon, di ba? Dahil talagang kaya nga siya nga tinawag ng pangbansang Tartar, eh, di ba? Dahil siya nga po ang officially na Tartar ng bayan. Kung may Boboga doon, may Lucareta Castro, ito ang pambansang Tartar Boy. Now, but anyway, before we continue, panoorin po natin yung sinabi ni Sandro at kayo na pong bahala kung anong masasabi niyo. Pero para sa akin, that's the way of how drug addict talk, man. Believe me. Here we go. Isa kasing sitwasyon ngayon na again unprecedented. Nanalo yung unity with numbers na unprecedented. Ito yung first time na ganyang kalaki yung nakuha ang boto. Absolutely. No? At ito sinabi niya, no, ni Tartar Boy na first time, no, nagkaroon ng malaking boto. Pero ulitin ko lang, iko-correct ko lang to si Tartar Boy, no, ay si Bangag hindi talaga naka 31 million yan base sa sinabi ni Atty. Glenn Chong. And I believe Atty. Glenn Chong. I believe him. I-demanda nyo si Atty. Glenn Chong. No, pero para sa akin, naniniwala ako sa kanya na hindi talaga 31 million ang nakuha ni Bangag. It's probably 19, 20, 21 tops. Ulitin ko lang yun. Lagi ko sinasabi dito sa vlog ko, yan lang ang points niya. Pero yung mga, meron pa sa X ang pangalan ng kanyang channel ay 31 million.
So doon pala makikita niyo mga bobo 'tong mga 'to, mga tanga, hindi nagre-research mabuti. Tanungin niyo si Glenn Chong, si Atty. Glenn Chong nang malaman niyo, okay? Si Sara talaga legit siyang 32 million plus, okay? Yan ay proven na. dito. Pero at the same time, ang bilis maghiwalay. Ang bilis mabiyak. Tuwan-tuwa naman siya, no? Napaka-historic, napaka-unprecedented ng victory, pero napaka-unprecedented din nung bilis na nag-away. Tama, no? Gano'n talaga. Ito naman sinabi ni Bootleg, no? Not a boot. Anyway, Tartar, Bootleg, name it, no? Kayo nang bahala tumawag sa kanya. Totoo, no? Ang bilis nagka-team at ang bilis din nagkahiwalay. Totoo yan, nasa history yan. Parang siya. Siya yung bumili ng bootleg nung siya yung official pa ng sa gobyerno at bumili ng mga peking mga CD at nagpakita pa ng maraming baril sa kotse, no? At propaganda ball. So, it's true. Yun din ang history niya naman. But anyway, tuloy natin. Nung nangyayari yan, ano nararamdaman mo, Madjo? No? Dahil marami ng panahon o pagkakataon na naipaliwanag ni Presidente yung kanyang saloobin dito sa nangyari. No? Pero hindi pa natatanong sa iyo kung ano ba yung naramdaman mo nung nangyayari yan? Ay, obviously nakakalungkot. Hindi lang dahil nagkahiwalay yung unity team, pero because of what came after that. And that's yung gulo sa politika. Lagi ko naman sinasabi, kapag may gulo sa politika, nababawasan ka ng oras para magtrabaho. And nakikita naman talaga natin yun. And it's Saan kaya nagtatrabaho si Sandro? Ang dami mo naman ginawa. Ang alam ko, impeachment. Doon ka magaling. Diba? Siyempre, you have to protect your family. Diba? Dahil siyempre, nagnanakaw kayo. No? Adik ka pa, adik ang magulang mo. Kaya you have to protect it. By using the government's fund, the government's power. So that's how it is. Pero yung sabi mo na busy ka sa trabaho, nasaan? Eh, yung project mo nga sa Ilocos, hindi mo nagawa eh. Ikaw naman. Oo, huwag mo lang ikalat dito. Alam naman natin na kung gaano ka kasinungaling. Ikaw naman. Kaya nga sa umpisa pala, sinungaling ka na. Kasi paano paniniwala sa ito? Not all Filipinos are like that, na naniniwala sa inyo. Diba? Ultimong kapwa mo Ilocano. Eh, hindi nga nila, sabi nga ng mga kapwa Ilocano mo hindi ka nga naman marunong mag-Ilocano. Diba? Hindi ka naman daw talaga doon. So, talagang it's all about lies. Okay? Tuloy na! it's sad and Really sad. nalulungkot talaga ako, pero Yung uban. we have to do what we have to do. And alam mo, marami talagang baka papagalitan ako. Oh, drama eh. No? Diba? Papagalitan ako. Ang galing talaga, no? Galing talaga. Siguro, bago siya nagpunta dyan, okay ba? Okay ba ang drama ko? Okay ba yung gagawin kong drama? Ito ba ang gagawin ko? Ha? Mga bayad ko kayo. Kaya tulungan niyo ako dito. If I say this, marami talagang, it was part of me, kind of saw it coming. Actually. Hindi dahil sa isang tao, kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid na sa dami nilang, it was a power struggle. Yes. And I will never forget, and this is the first time kunento ko to. Wow. And I don't Gigil yung mga dilawan, eh. Alam mo, nakakatawa, no? Dilawan ka. I mean, it's okay. Kung halimbawa, hindi mo kapartido yung interviewin mo, that's fine. Be professional. Pero dito sa ginagawa nila, yung kanta na talagang tuwa-tuwa sila. No? Ganyan ang dilawan, eh. Pagka nag-aaway ang parehong malakas sa partido, actually, hindi nga malakas ang Marcos, eh. Kaya lang naman niya nabalik sa pwesto dahil kay Sara, eh. But anyway, sabihin na natin malakas. Yung dilawan kasi, wala na eh. Basura na eh. Tae na eh. No? So ngayon, natutuwa sila. Nag-aaway ang dalawang malaking pamilya. Kasi nga, ang dilawan kasi, kapag nag-aaway ang dalawang pamilya o ang dalawang maimpluwensya, papasok na sa gitna yan. Sila na ngayon ang aangat. Yan ang gusto ng mga dilawan. Kaya ganitong ginagawa nila. Parang ginagatungan pa more. Di ba? know if the president's gonna get mad. Andito na tayo. Mr. President. Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan, mga 2 oras kami nakahintay. Ayan sabi tinawagan daw sila. So doon pa lang makikita mo na talagang hindi totoo yun. Di ba? Alam mo, kung tanga na lang kayo mga Pilipino, no? No offense. Pero tanga kayo pagka sinabing tinawagan. Kasi he has to prove it. No? Kung meron kayong ginawang mga nakaraan noon, I'm pretty sure may mga video yan, may picture yan. Di ba? Tayo pa mga Pilipino, kapag nakita na natin si Tatay Digong noon, kahit sila Bongo, magpapapicture ka. Lalo na yung panahon na yun. Sila Tatay Digong pa ang nasa power. At mana-mana mga tao si Tatay Digong at we know that he's popular. Si Bongo, popular din. Di syempre, halimbawa ako si Sandro Marcos, pero hindi ako adik ha. Kung ako si Sandro, magpapapicture ako na kami ni Bongo o sa balita ro, yung 3 opisyal, si Magaldea, tapos si Paras. Di ba? Pero kwento niya lang yun eh. It's about his kwento against the other.
'Di ba? Pero wala siyang proof. Kahit ako, pwede ko sabihin na akong dahilan kaya umatras si Sara Duterte ng pagka-presidente. Wala naman akong picture. Pero yung nanligaw si Bongbong Bangag kay Sara para siya tumimap kay Sara dahil alam niya tagilid siya kay Lenny Robredo. May picture. Nakita mo ron, nasa social media. Yun ang proof. Di ba? So, kung maniniwala nga kayo, tanga. Ay nakatambay lang dun. And then, nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa Presidential Guest House, Pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And Bumabanat pa ngayong presidente, no? exactly. And so we were supposed to meet the president at the time. But instead, hinarap kami sa tatlong tao. Hindi ko na lang mabanggitin kung sino. But we were put in front. So, dito pa lang dapat sinabi mo na, una-una nasa pwesto ka. Nasa power kayo. Tatay mo, presidente. Ginuguruguro niyo nga yung may mga nagsasalita against you eh. Kinakasuhan niyo nga yung mga walang kaso eh. Bakit ito? Hindi mo masabi. Kung halimbawa si Bongo, si Paras, o si Magaldea. Dahil sabi mo, tatlong official eh. Di ba? So, mga parts, walang proof to. Kasi nga, again, you can make up stories. Pero, kung wala kang may papakitang proof, mahirap. Sa panahon ngayon, lalo ngayon may social media, again, ulitin ko. Kung talagang totoo yan, makita mo sila Bongo, magpapapicture kayo, kasama ang tatay mong bangag. Pero wala. Storya lang. Sa bagay, ang mga kasama dyan sa show na yan, yung mga dilawan. Ano ba naman ang dilawan? Nisaksakan din ng mga sinungaling mga hayop na yan. The three people, and they essentially, asked, ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now, hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now, and sinabi niya kay Pangulo na, sige, supportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. I can imagine them saying, And then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin, alam mo, kulang na lang, papatayin na nila ako. So that's, it's, there was a lot at play. There was a lot at play, and there were many people who, I guess, were vying to take power away. yes. So PRTV at DCMM, you just got your news supercut of the day. Let 1,000 news supercuts come out of that. I'm sorry, Mr. President. Very existential Please yung don't get battle. mad at me. Diba, Madjo? Very existential yung battle ngayon. Diba? Very existential. Kaya mahalaga yung sinabi mo na from the start ay hindi naman talaga solid yung unity na ideological, no? Dahil may iba-ibang interest at play. I will let you pick. Ikaw yung political analyst. Yeah, siya yung political analyst na bobo. Di ba? Bigyan mo ng bootleg yan. Sisiraan ka na niya. Tama, punta ka sa akin. Kukuha ka ng bootleg. Papatayan na lang kita. Yun. Okay, natapos din, no? Yung kasinungalingan ni Sandra. Anyway, this is my take. This is my perspective. Again, kung talagang meron talaga silang proof na nagpunta siya sa Malacanang, show it. Prove it. Social media mo. Di ba? Kasi, daktak ka na ng daktak eh. Addict ka. Siyempre, sino ba naniniwala sa addict? Now, this time, kung talaga meron ka proof na tatlo at tinanong ka, aminin natin si Bongo. Ang nagsabi ko, ano ba magagawa mo sa amin? Alam mo kasi, parang hindi makapapaniwala dahil ganyan ang pamilya mo eh. Di ba? Kapag ikaw mag-a-apply sa Malacanang, ang tanong sa inyo, can you deliver? Look at Claire Castro. She delivers para maging empleyado nyo. Di ba? Yun ang point doon. Ipatunayan mo. Again, you have the power. Anak ka ng presidente. Ikaw yung congressman, deputy ka pa. Kontrolado mo ang Congress, hawak mo ang pera, ninanakaw nyo ang pera. Why don't you expose their names? Ilagay mo sa social media, kadikit nyo rin ang ABS-CBN, kadikit nyo ang TV5, GMA. Bakit hindi mo sabihin na ito si Bongo, halimbawa si Magaldea o si Mr. Paras? Bakit hindi mo sabihin? Isa pa to, mga parts. Yung sinabi halimbawa na kapag sila raw masusunod, silang pipili ng Senate President, silang pipili ng House Speaker, ng Secretary. I don't think it's gonna happen. Unang-una, kung totoo yung sinabi mo, halimbawa lang, totoo yung sinabi ni Addict Boy, ibig sabihin, bobong tatay mo. Di ba? Ibig sabihin, alam nila tatay Digo, kung halimbawa lang totoo na alam nila na wala kang magagawa, ang tatay mo walang magagawa sa isang country. Kaya sila maglalagay ng mga tao na baka kako, yung mga ilalagay nila, tao talaga. No? Hindi mga demonyo katulad ng kasama mo ngayon. But the thing is, it's impossible na mangyari yun. Dahil unang-una, pag naging Pangulo nga, which is unfortunately and sadly and budolly, no, ay naging Pangulo ang tatay mong adik na katulad mo, kita mo naman nangyari. I don't think na gagawin nyo yan na, halimbawa lang, no, nandun tayo sa point na sinabi mo na sila pipili. I don't think so.
Na kapag naging presidente si Bangag, he can do whatever he wants. Di ba? And the only thing lang natakot si Bangag sa US, dito sa US. Yun lang yun. Di ba? At saka, kung talagang matino ang pamilya mo, ang tatay mong adik, what's going on right now in the Philippines? Congressman Sandro? Ikaw nga ang dami mong kinurakot sa sa Ilocos, yung mga flood control doon. Lubog din ang Ilocos pero sinisisi nyo Davao. No? Tapos ang nakakatawa pa nito, no? Sinisisi nyo Davao sa flood, pero pag may improvement, mga buildings, mga highway, mga tulay, Davao din ang pinupuntahan nyo. So, paano tayo maniniwala sa taong adik na ito kung talagang wala siyang nakikitang ebidensya? Again, kung ako halimbawa gagawa ng storya, pwede ko sabihin na ako ang dahilan kaya umatras si Sara na maging presidente. O, pwede ko sabihin yun. Wala akong proof. So, ibig sabihin, itong si Lamas Boy, maniniwala na lang sa atin? So, mababaw, hilaw, walang lasang sabaw. Okay? Yun lang masasabi. Mga part ng atin lang po rito ay sana po ay wag po tayo magpapaniwala agad. Social media na. Kaya nga gusto ipasara ni Bangag ang Facebook dahil nabubuking ang kaniyang kaadikan. Di ba? Ang kawalangyaan ng pamilya niya. Di ba? May balita ngayon, updated, na gusto niya sana ipasara ang Facebook o i-block sa Pilipinas o kung anumang platform ng social media. Dahil nabubuking sila. Di ba? At saka kung hindi totoo lahat ng mga bintang sa kanila, they have the power, bakit hindi sila magdemanda? Yun lang yung mga Pilipino, no? This family, itong si Sandro, talagang masasabi mo na walang katotohanan ang mga sinasabi niya. Bullshit lang. Salitang atik. Yan po. Okay? Alright, hanggang dito lang po. At bago po tayo magsara, no? Gusto ko munang sabihin sa inyo na kaya nagkakaganito yan ay dahil po ay, alam nyo na, dahil dito. Yan. Yan dahilan kung bakit nagkakaganyan ng Pilipinas dahil nga po siya po ang papalit at ang magiging tunay na Pangulo o tunay na leader ng ating bansa. Kaya sinisira siya ng mga basura sa Senado, sa Congress at sa Malacanang. Yan ang dahilan. Kaya kasalanan mo, Sara, dahil ikaw ay napakatino. No? Anyway, at ang akin lang po ay sabi nga niya rito, no? You may try to destroy me. You can skin me alive, burn me, and throw my ash to the wind, but let it be known, you will find me unbound. Baka may nag-react na naman dyan. Sasabihin na ginaya na naman niya sa ibang tao, Wala siya sinasabi na siya may original niyan. Sinabi niya lang yan. At syempre po, sa aking isa pang idol at hinahangaan, ang aking future Vice President. If I am the only one left standing, I will stand. Nope, Senator Marcoleta, we will stand for you. Okay? Alrighty, palakpakan po natin. Alright, mga parts, my take here, my perspective, wag po tayo maniniwala muna sa salita ng adik. Tingnan natin kung totoo. Dahil believe me, kung magsalita yung tatlo na yun, kung sino man yun, mapapaya lang siya. Remember, former Congressman Paras already spoke na hindi totoo yan. Now, Sandro, give us the proof. At ikaw naman, Ronald Lamas, no? Ang Tartal Boy, no? Magbago ka na, tanda mo na Ang babaw mo. Palibasa kasi, alam mo, pabul sa'yo na mag-away-away. Yan ang style mo, Lamas. Okay? Hanggang dito na lang po at sana po ay naintindihan nyo ang ating pinag-usapan. At again, I will be back to you again and again. Excellent pushback. Subscribe and support, please. Just like what you support to me. At kayo din po, subscribe din po kayo dito sa Pinoy Lens. Okay? Alrighty. Mahalin natin ang Pilipinas. God bless and shukran.